morning mga kauntan, kumusta po kayo? Welcome back to our channel. Time check 6:50 ng umaga, araw ng Miyerkules dito sa New York. Day 3 ng ating job training. At ngayon on the way na naman tayo, syempre sa bus stop. At mag-aabang tayo ng bus papunta sa training school. Ang forecast ngayon magiging maulan ulit, pero ngayon hindi pa umuulan. Kanina umulan ng konti, no? Uulan na naman ngayon maghapon, kaya may dala na tayong payong dahil mahirap magkasakit, no? Pagka tayo nabasa, mas nakalalamang magkaroon tayo ng sipon dahil sa sobrang lamig. Ayan, naglalakad ngayon tayo dito sa kahabaan ng Seneca. Samahan nyo ulit si KMTV, no, sa araw na to. At sana maging mabunga yung ating training for today. Tapos meron tayo mga test at exam na gagawin ngayon. Let's go! Baka malay tayo habulin natin yung bus. Okay, mga boss, tawag dito, nagpasa tayo ng train station. Ilang kanto na lang, nandun tayo sa bus stop. Ang kagandahan nito, no, pag naglalakad tayo, kahit medyo malayo sa atin yung bus stop, nagkakaroon tayo ng oras o time na mag-exercise. Kasi pag tayo nasa trabaho, hindi tayo masyado nakakapag-exercise, mga kauntahan o kaya tayo lumolobo. No, tumataba ako pag ako nasa trabaho. Maliban na lang kung talagang toxic yung trabaho natin. Ilang ito na ba to? Ito na ba yun? Wala. Tama. Itong susunod na kanto, nandiyan ay bus stop. Nako, hindi natin inabutan yung bus. Nakaalis na. Kaya maghahantay tayo ng susunod na bus. Sana ay makuha nating bus limited. Pagka tinawag na limited, yun na tinatawag na sa atin ay express. Kaunting bus stop lang yung kanyang inihintuan. Ayan, limited tong nakahinto rito. Sana mahantay tayo, mga kauntahan. Ay, makikita nyo, limited na nakalagay. Ayun, di tayo nahantay. Pagka kasi limited, mga boss, kukonting bus stop yung inihintuan niya. Hindi katulad ng ordinary, sa lahat ng bus stop obligado siyang huminto. At dito, hindi ka po pwede basta-basta pumara ng bus sa kalye. For example, may nagdadaan ng bus, paparahin mo, hindi ka nila hintuan. Maliban na lang kung nasa nasa bus stop ka, at hindi rin sila nagbababa kung saan-saan. Sa bus stop lang talaga sila nagbababa. Ayan, dito na tayo sa bus stop. Buti hindi umuulan ngayon, mga kauntahan. Siguro maghahantay tayo dito mga 5 to 10 minutes. Kumusta ba kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. At yung mga bago nga pala dito sa channel natin, please don't forget to like and subscribe, no, dito sa bagong channel ni KMTV. At doon sa mga kauntahan natin na patuloy na sumusuporta, maraming salamat sa inyo. At hayaan nyo, sisikapin ni KMTV na makapag-upload tayo ng madalas, para updated kayo sa mga ganap natin dito. Yan, dito na yung bus natin, mga kauntahan. Limited, no, yung makukuha nating bus. Kumbaga express.
Wag lang sana traffic. Tayo natin. Kasi pagka traffic, wala rin. Kahit limited pa to. Yan mga boss, nakasakay na tayo sa bus. Nakuha natin yung limited. Ang baba natin ito, Corona Avenue. Okay mga boss, nakababa na tayo ng bus. At nandito na tayo sa Corona Avenue. Malamang mga boss, kabisado nyo na yung mga binababa natin bus stop, no? Tsaka yung mga transfer natin. Yan, tatawid tayo. Punta tayo dun sa Q72 bus stop. Masakay ulit tayo ng bus. Punta naman sa school. Ayan, marami na nag-aabang mga boss. At medyo traffic. Please exit through the rear door. Ayan mga kauntahan, nakababa na tayo ng bus, no? Maglalakad tayo ng ilang minuto papunta dito sa school. Hindi naman tayo na late. Actually maaga pa tayo ng konti. No, maaga tayo ng mga 20 minutes, kaya meron pa tayong oras para mag-review. Kaya yan na school natin, yan sa tapat. Kung kailan ako nagdala ng payong, hindi naman umuulan. Pero baka mamayang hapon, umulan. Kaya mas maganda na may dala tayo. So, kaysa wala tayong dala tapos bigla umulan.
So ayan mga kauntaan, lunch break na. No, lumabas tayo dahil hindi naman umuulan. Kaso may problema. Nakalimutan ni KMTV yung yung baon natin na tinapay. Naiwanan ko sa kusina, naka-plastic na shit. Sa pagmamadali kanina, kala ko yung baon natin, ang bitbit natin, yung payong pala. Hindi naman natin po pwedeng kainin yung payong. Kaya bumili lang tayong pagkain. Bumili ko ng Chinese food. Tapos kinain ko yung konti. Pinatira natin. Yun ang kakainin natin mamaya hapunan para hindi na rin tayo magluluto. Napagastos tayo pero okay lang, pagkain naman yan eh. Di baling mag-menus tayo sa ibang bagay, no? Wag na sa pagkain. Dahil importante yan. No, hindi tayo makapag-isip na maayos pagka gutom tayo. Pasok na tayo. Tawag dito 5 minutes before magsimula yung klase o yung training natin ngayong hapon. Kasi kalahating oras lang yung natin yung lunch break. No, kaya papasok na tayo. Tapos makita-kita ulit tayo mamaya, no? Pag-uwian. Tara, let's go. May exam tayo eh. 2,000 years later. Ayan mga kauntahan, uwian na tayo, hapon na naman. At napakalakas sa ulan. Dito tayo sa bus stop. Hintayin natin yung bus papunta sa Ridgewood. Hindi tayo nakapag-vlog kanina. Galing sa school dahil punong-puno yung bus. Tapos sa lakas nga ng ulan. So tayuan sa bus. Grabe. Para may bagyo rito, wala nang hangin. Malakas sa ulan. Paghapon to. Simula kanina after lunch. Yan mga boss, nandito na tayo sa Ridgewood. At malakas po ang ulan. Napaka-traffic kanina. Sobra. Nakababa na tayo ng bus at maglalakad tayo. Siguro mga 8 minutes na lakad, no? Papunta doon sa ating apartment. Magkita-kita tayo rin mga kauntahan. Grabe lakas ng ulan. Walang tigil. Simula kaninang makapananghali, no? Hanggang ngayon. Alam ko magdamag to eh. Pakita-kita tayo sa apartment. Ayan mga boss, mga kahuntahan, dito na tayo sa apartment. Kadarating lang natin, no? Grabe ang ulan. Napakalakas. Sobra. At syempre napakaginaw. Bali magbibihis muna tayo. Tapos magsasaing tayo para meron tayong kanin. Kasi yung nabili ko kanina, no, nung lunch natin, bali ulam at kanin siya. Pero naubos ko yung kanin, pero maraming ulam na natira. Yun ang ulamin natin ngayong gabi. Okay, magsasaing muna si KMTV. Tapos titimpla tayo ng kape dahil napakalamig, sobra. No? A few moments later. Ayan mga kahuntahan, no? Samahan nyo akong maghapunan ulit. Habang tayo nagkukwentuhan, no? Napakaulan pa rin dito, no? Malakas ang ulan sa labas. Bali yung hapunan natin, yung natira natin kaninang ulam, tanghali, yung binili natin kanina na may libreng soup, no? Kasi dito pagka bumili ka ng Chinese take-out o sa mga Chinese fast food, papipiliin ka nila. Mamili ka kung gusto mo yung pinaka-free mo.
spring roll o lumpia, o kaya soft drink, o kaya tubig, o kaya soup. Namimili ko ron. Bali yung in-order natin kanina, rice topping siya. So yung free natin is soup na lang kasi hindi naman ako mahilig mag soft drink. No, hindi ako mahilig sa soft drink. May baon naman tayong tubig. Nakalimutan natin kanina yung tinapay. Kaya bago lumamig tong pagkain, kainin na natin mga kahuntahan. Kaya ngayong gabi, nagsaing lang ako. Yung ulam, di na ako nagluto. Kalantadi pa nito natira. Tapos balita doon sa training natin. Okay naman. So far, no? Nag-exam ulit tayo kanina. 4 na exams. Naipasa naman natin lahat yon. Kasi nangyayari, kada pagkatapos ng mga modules, no, yung mga pinag-aaralan, magbibigay ng exam yun. No, for example, natapos namin yung module 3, 4, 5. Pagkatapos ng module 3, exam. Pagkatapos ng module 4, exam ulit. No? Every time na matatapos ang module, merong exam na kasama yun. Yun, awa ng Diyos, naipasa naman po natin lahat ng exams natin so far. Wala pa tayong sumasablay. Tapos, kanina, pumunta yung tiga-HR, mandatory, simula bukas, kailangan na namin magsuot ng mask, ng face mask. Kasi, papasok na ang spring season, uso na naman ang mga sakit dito. No, allergy, ubo, sipon, tangkaso, mapagaganyang tagulan, uso dito yan. Kaya kailangan na natin mag-provide ng face mask bukas. Kaya pagpasok natin bukas, face mask na tayo. Yung mga kasama natin, yung mga batchmates natin, okay naman sila. Yun nga lang, medyo nahihirapan silang makaintindi ng language na ginagamit sa school. Kasi karamihan sa kanila Hispanic nga or Spanish o Espanyol ang ginagamit nilang salita. No, nahirapan sila mag-comprehend. Pinakausapan tayo nung instructor natin kanina, si Teacher Angie, no? Si Ma'am Angie, na tulungan natin yung mga classmate natin sa kumbaga na mag-explain pagka meron silang mga tanong, kasi nga nahahati yung oras natin or nahahati yung oras ng instructor sa pagtuturo kasi babasahin niya sa English tapos ita-translate niya ulit sa Espanyol o sa Spanish yung binasa niya, kaya doon nauubos ang oras. Kaya sabi niya pagka may mga tanong sila at kaya mo na may explain, since na may experience ka, tapos may background knowledge ka sa medical field, tutulungan mo sila, no, sa abot na makakaya mo. Sabi ko, sige ka ako. Kanina, nung nagte-test kami, nakita niya, siguro tinitingnan niya kami, no? Nakita ni Teacher Angie na nahihirapan yung mga batchmate natin kasi ang tagal nila matapos. Kaya ako, wala na ako, tapos na tayong mag-exam Sinenyasan niya ako. Sabi sa akin, help them o tulungan mo sila. Kaya yun, tinulungan ko sila. Kinuha ko yung test paper ko ulit. No? Kasi yung test paper kasi nasa English yung test paper nila nasa Spanish. So hindi ko naman maiintindihan yung Spanish language. Kaya habang binabasa kong ganyan, so, alam ko kung ano isasagot nila. Tinuturo natin. Siyempre, ang gusto naman natin lahat tayo makaraos dyan sa training yan. Para lahat tayo magkaroon ng maayos sa trabaho. Lahat naman sila, ganoon din ang goal nila, no? Makakuha ng maayos sa trabaho. So, bakit natin pagdadamutan? Tulungan natin kung ano yung maitutulong natin. No, ang importante lang doon, makuha nila yung mismong principle nung pinag-aaralan. No, kasi ngayon puro theoretical Wala pa yung mga practicals natin. Baka next week pa magsimula yung practicals natin. So, ayun nga, tawag dito, tinulungan natin sila at nakapasa naman sila. Kaya masaya tayo kasi nakakatulong tayo sa kahit maliit na bagay lang. No? Alam ko rin kung saan sila nanggagaling Diba? Dahil gusto nga nila magkaroon ng maayos sa trabaho,
Meron sila mga pamilya umaasa sa kanila, kagaya natin. Ayan. So mga kauntahan, tara. Mga kumain tayo. At ito lalamig eh. Parang napakaulan. Sana bukas mas okay ng weather. Ang hirap pumiyahe pagka umuulan eh. Hindi ako mapag-vlog kasi yung cellphone ko hindi naman waterproof. Luma na yung cellphone natin eh. Ano na yan, may 6 na taon na yata yung cellphone ko. Diba? Pwede pa naman kaya hindi ko pinapalitan. Hindi naman nagpapalit ng cellphone hanggat pumupwede pa. No, importante lang naman sa akin, ayan, natatawagan, makakapag-text, merong access sa internet, okay na yun. Nakakapag-vlog, diba? Tapos kung may mga gusto nga pala kayo pa shoutout or i-greet, no? Comment lang para ma-shoutout natin. Ang mga birthday greetings, ganyan, anniversaries. Shoutout natin yan. Mahirap kumain na mag-isa. Totoo lang. Hindi ako sanay. Kasi nga, yung huling 4 na buwan natin, kasama natin kumakain yung pamilya natin sa Pilipinas. Although minsan, no, hindi naman talaga kami sabay-sabay kumakain. Pero nandun yung napagsisilbihan ko sila, napagluluto ko sila. Anytime gusto ko sila makita, nandun lang sila sa tabi ko. Dito kasama ko, distrato lang nila. After natin kumain, tawag tayo sa Pilipinas. No? Gustahin natin sila doktora, no? Sila Pachochay, sila Mrs. Kumusta ba yung maglamag nila? Ano ba plano nila maghapon? After natin sila makausap, yan, magbabasa ulit tayo. Para ma-maintain natin yung magandang grade. At God willing, no, ma-certify tayo. Ayan. So, paano mga kahuntahan? Magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na vlog. No, magpa-vlog ulit tayo bukas. At maraming salamat sa inyong mga suporta. At lagi kayong mag-iingat sa panig man kayo ng mundo naroroon. No? Lalo na yung mga mahal nyo sa buhay. No? Kumusta po sa inyong lahat? At muli, ako nagpapasalamat, no? Sa mga tumatangkilik sa aming magkukumpare. No, talagang solid kayo. Wala akong masabi. Okay, mga kontan, kakain na ako. Tapos tatawag kila misis. Tapos magbabasa na tayo. Muli, kumakaway mula sa NY. Nag-iiwan si Kuya Mike sa inyo na isang mahigpit na yakap. Oh, God bless. And see you on our next vlog.